Ang panuntunan ng mga ika-10, January 24. Offertory Reading Devotional. Narinig mo na ba ang tungkol sa panuntunan ng ika-10? Ito ay batay sa ilang sinaunang payo sa pananalapi at isinasagawa pa rin ito ng maraming tao sa buong mundo ngayon. Ang paggamit ng sistemang ito ay nagpahintulot sa ilang pamilya na pamahalaan ang kanilang pananalapi ng matalino at makasumpong ng kalayaan sa pananalapi. Ganito ito gumadana. Kapag binigyan ka ng Diyos ng kita, ang mga unang bayad ay dapat mapunta sa 30. 10% para sa ika-10 ng Diyos. Ito ay isang gawa ng katapatan at pananampalataya at ng pasasalamat. Ito ay isang pagkilala na ang lahat ng meron ka ay nagmula sa Diyos, kaya ang unang 10% ay talagang Kanya na, kaya't matapat mo itong ibabalik sa Kanya. 10% bilang mga handog. Ang 10% na ito ay ibinibigay bilang mga pangakong handog at kaloob. Ipinapakita nito na kinikilala mo ang mga kaloob ng Diyos at higit na pagpapala ang magbigay kaysa tumanggap. 10% para sa savings. Ito ay isang regalo sa iyong sarili at sa iyong pamilya upang mas maging handa ka para sa mga pangangailangan sa hinaharap na maaaring lumitaw. Itinuturo sa atin ng Biblia ang kahalagahan ng pag-iimpok upang mas mapangalagaan ang ating pamilya sa mahihirap na panahon. Sa Malakias chapter 3, hinahamon tayo ng Diyos na subukin siya sa pamamagitan ng tapat na pagbabalik ng 10% ika-10 at pagbibigay ng porsyentong halaga na maaari mong italaga bilang handog. Ang tunay na kalayaan sa pananalapi ay nagmumula sa ating pagbabalik ng ika-10 sa Diyos, pagbibigay ng handog, pag-iimpok ng matalino, at paggastos ng maingat. Panawagan. Ibinibigay mo ba ang iyong una at ang iyong pinakamahusay sa Panginoon? Inaanyayahan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak na maging regular at sistematiko sa ating pagbibigay. Itinuturo ng Biblia na ang mga naguunang ng Diyos ay gagantimpalaan para sa kanilang katapatan. Salamat sa inyong bukas palad na pagbibigay sa gawain ng Diyos ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ika-10 at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos.